Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, malaking bahagi pa rin ng bansa ang mga karanas ng bahagyang maulap at minsang maaliwalas na kalangitan dahil pa rin yan sa high pressure area. Nandun po sa may North Pacific Ocean at nag-extend dito sa may Northern and Central Luzon. Habang natitirang bahagi ng bansa, asahan lamang po yung minsang kaulapan at mga localized rain showers or thunderstorms. Samantala, yung bagyong minomonitor natin sa labas ng PAR, si international name po na Sinlaku, ito po ay super typhoon category na at patuloy na lumalakas at around 215 kilometers per hour. Huling namataan kaninang alas 3 at 2,430 kilometers silangan ng Visayas. Base po sa latest Tropical Cyclone Potential Forecast po ng Pag-asa, hindi na inaasahang papasok pa ng Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Sinlaku. So hindi na po siya tatawagin na Kaloy. Nakikita po natin na walang magiging direktang epekto sa ating bansa sa susunod na 6 na araw dahil kikilos po ang bagyo patungo po ng Micronesia, dito po sa may Guam in particular by the middle of this week, and by the end of this week ay kikilos ito palayo ng kalupaan patungo po dun sa may North Pacific Ocean. Bukas naman po, araw ng Martes, that's April 14, malaking bahagi pa rin ng Luzon na makakaranas ng fair or maaliwalas na kalangitan sa umaga po yan hanggang sa hapon dahil pa rin sa high pressure area at easterlies. Maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na dito sa may areas ng Cordillera Region at sa may timog na bahagi ng Mindoro and Bicol Region. At sa Metro Manila, wala pa rin tayong aasahan po ulan bukas. At kakabilang na rin po yung mga paligid na lugar sa may Central Luzon and Calabarzon. In terms of temperature, sa Metro Manila, magiging mainit pa rin at 34 degrees. Meron din po tayong babala ng haze at yung mga air pollutants po sa kasalukuyan sa Metro Manila at mga nearby areas. So make sure po na nakamask tayo, lalo na yung N95 for protection. Habang ilang bahagi po ng Luzon, for example, dito sa may Cagayan and Isabela, maalinsangan hanggang 37 degrees yung air temperature, habang presko pa rin po sa may Baguio at 16 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dito sa may Palawan at Visayas, asahan din po ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan sa umaga hanggang sa hapon. Maraming lugar pa rin actually ang magiging maaliwalas naman ng kalangitan sa umaga, pero may mga tsansa pa rin po ng mga pulupulong mahinang pag-ulan dito sa may Samar Island po, no? At saka sa may Southern Leyte, mga saglit lamang po ng mga pag-ulan. Other areas, maliit pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Puerto Princesa City bukas hanggang 34 degrees air temperature, habang sa may Metro Cebu at Iloilo hanggang 33 degrees Celsius. Sa Mindanao, kagaya po sa may Luzon and Visayas, aasahan pa rin po ang generally maaliwalas na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, partly cloudy skies, may tsansa pa rin ng mga kaulapan at pagkulimlim dito po sa timog na bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa bahagi ng Bangsamoro Region, Soc-Sargen, Davao Occidental, may mga tsansa ng pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Wala po itong kinalaman sa super typhoon sa labas ng ating PAR. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees, habang sa may Davao City hanggang 34 degrees in terms of air temperature. Pero yung heat indices po natin, posibleng mas mataas pa by 3 to 6 degrees Celsius. So maraming lugar ang posibleng umabot sa dangerous level na 42 degrees Celsius. Kaya naman po patuloy na paalala natin sa ating mga kababayan ngayong kalagitnaan po ng panahon ng tag-init. Una na dyan, limit outdoor activities po during peak hours. We're talking of 10 in the morning hanggang 4 in the afternoon. Delikado po kapag meron tayong mga outdoor activities, yung mga mabibigat na gawain pagsapit po ng tanghali. Gawin na lamang ito before 10 a.m. at after 4 p.m. No, para iwas heat exhaustion o yung pagkapagod at pagkahilo. Samantala sa mga hindi maiwasang lalabas po ng bahay pagsapit ng tanghali, magbaon po ng payong, sombrero, yung mga portable fans or pamaypay, very usable po yan. At magsuot lamang po ng mga lightweight, yung mga komportable, magagaan na damit. At light colors po like white or yellow dahil hindi po ito nag-absorb ng init. At panghuli, yung ating pinakang abiso sa ating mga kababayan, uminom po palagi ng tubig at kapag tanghali, umiwas sa pag-inom ng hot tea or coffee para iwas po sa pagiging maalinsangan po ng pakiramdam natin, no? So ito mga paalala natin is para po makaiwas tayo sa possible heat exhaustion, yung pagkahilo, panghihina at worst case po yung heat stroke.
Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakikitang possible gear warning or sea travel suspensions po hanggang sa darating po na weekend. No? We're seeing na malaking bahagi pa rin ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. May mga areas po dito sa may Philippine Sea umabot ng 1 to 1.5 meters. And then kapag may mga thunderstorms, umaakyat pa ng 2 metro yan. But in general, itong West Philippine Sea, Moro Gulf, Sulusi, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon sa mga susunod po na araw. At para naman sa lagay ng ating panahon pa, simula po sa Wednesday hanggang sa Friday, that's April 17, we're seeing na halos magkakatulad pa rin po na weather conditions. Ang mararamdaman sa malaking bahagi ng bansa, yung presence pa rin ng high pressure area, prominente pa rin po dito sa may Northern Luzon, at yung easterlies o yung hanging silanganin, magdadala rin po ng mainit na panahon at mga isolated na ulan sa natitirang bahagi ng bansa. And for Metro Manila, maliit pa rin ang tsansa ng ulan, mula 24 hanggang 35 degrees ang air temperature sa susunod pa na 3 araw. For Baguio City, may kalamigan pa rin naman po, nasa 16 to 25 degrees Celsius ang air temperature, habang sa may Legazpi City, posibleng uminit pagsapit po ng Friday hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas din po, no, magiging maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. Generally, bahagyang maulap at minsan maaliwalas naman ng kalangitan. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali, may enjoy pa rin naman kung meron kayong mga bakasyon po doon sa may Visayas. However, magiging mainit at malinsangan nga din po, no, for Metro Cebu, 32 degrees pero yung posibleng maramdamang init hanggang 37 degrees Celsius. Sa Iloilo, pinakamataas po sa may Visayas, no, lalo na sa may Dumangas. Minsan umaabot po yan ng dangerous level na 42 degrees. Habang dito sa may Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban, pinakamainit sa may Northern Samar at Eastern Samar. At sa ating mga kababayan po sa Visayas or sa Mindanao rather, simula po Wednesday hanggang Friday, we're seeing na halos katulad din po na weather conditions. Bahagyang maulap, minsan nagiging makulimlim ang panahon as early as morning sa mga kabundukan. May mga chance of sea of clouds po, no, pagsapit ng madaling araw. And then sa dakong hapon hanggang sa gabi, posible ang makulimlim na panahon sa ilang areas po ng Soc-Sargen and Davao Region. Ganyan din ang timog na bahagi po ng Zamboanga Peninsula at may chance pa rin ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat, pagkulog. Pinakamainit sa may Metro Davao hanggang 34 degrees. Ganyan din sa ilang mga syudad, kabilang na ang Butuan, Zamboanga, General Santos at Cotabato. Ang ating sunset ay 6:10 ng gabi at ang sunrise bukas 5:43 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, maganda solusyon.